ng isang nagpakilalang miyembro ng Davao Death Squad, si Vice President Inday Sara Duterte, na siyang pasimuno umano ng kontrobersyal na Oplan Tokhang. Sa isang panayam sa media kahapon, humarap si retired Davao Police Officer Arturo Las Cañas na dati umanong hitman ng Davao Death Squad. Aniya nagpasimula ang plano ng Vice Presidente noong ito pa ang nakatalagang mayor ng Davao City. Katuwang umano noon ni VP Sara Duterte, si dating Davao City Police Chief at ngayon ay si Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa pagtaya ni Las Cañas, aabot umano sa 3,000 ang mga namatay at nawawala sa Oplan Tokhang sa Davao pa lamang. Dagdag pa nito na isumiti na niya sa International Criminal Court o ICC ang mga hawak niyang ebidensya sa pamamagitan ng isang affidavit. Samantala, hinamon ni Senator Bato de la Rosa ang self-confessed Davao Death Squad member na si dating Davao Senior Police Officer Arturo Las Cañas na maghain ng kaso laban sa kanila ni VP Inday Sara Duterte. Sa isang mensahe, sinabi ni Senator Bato na kung talagang may malakas na ebidensya si Arturo Las Cañas sa sinasabing pagsasabwatan nila ng Vice Presidente sa Oplan Tokhang, mainam na sa korte na niya ito'y presenta. Inakusahan ni Las Cañas sina VP Sara Duterte at Senator Bato de la Rosa na umano'y pasimuno ng Oplan Tokhang sa panahon ng kanilang panunungkulan noon sa Davao City. Sa kanyang pahayag kahapon, iginiit ni Senator Bato na malinis ang kanyang konsensya at ayaw na umano niyang patulan pa ang mga paratang ni Las Cañas. Nang lumabas ang balitang ito, ay hindi mapigilan ng marami sa ating mga kababayan ang maglabas ng kanilang mga hinaing at komento sa mundo ng social media at ayon pa sa kanila. Bakit bigla na lang nasangkot si Sara? Nung nagsalita siya sa Senado, wala namang Sara na na-mention. Ngayon bigla ka na namang lumabas. Sinasangkot muna si Sara, hindi ka paniwala. Ayan na nagturo na. Balikan nyo yung hearing nitong Alipores ni Trillanes. Makikita nyo kung nagsasabi siya ng totoo o hindi. Magpatuli ako kung mali ako kung sino nag-utos sa tao na yan. Walang iba kundi si Sundalong kanina. Parang allegation din ni De Lima noong nagpunta siya sa Davao, naghanap ng ebidensya nung Justice Secretary siya ni Noynoy. Ilang ebidensya niya mga pinatay at inilibing daw at siya mismo nagpahukay sa Davao pero wala ni isang katawan na nakalibing sa pinahukay niya. Saka naghahanap din si De Lima ng mga nawawala at pinatay na victims pero wala namang nai-report sa kanya kung sino ba ang nawawala sa Davao.